grabe ang nangyari today. Kawawang kawawa itong si McQueen kasi tingnan nyo talaga nahulog nga siya dito sa palayan. Kung napanood nyo ang ating previous video, aware kayo na andito nga tayo today sa Mindoro. Nagpakatay pa nga ito si mother ng isang buong baboy bilang ito nga ang pinaka-Christmas celebration ng family at birthday na rin nga ng aking lolo. Noong time nga na to, niluluto pa lang yung baboy tapos ito nga hinuhugasan pa lang yung manok. Kasi gaya nga nasabi ko sa previous video, grabe sobrang maulan nga dito kaya naman hindi agad naluto yung baboy. Para naman dito sa manok, babago nga lang siyang kinukot kaya naman talagang medyo late na nga at yung mga bisita na rin mismo ang mga nagluto. Pero okay lang naman yan dahil family kami dito, at least tulong-tulong sa pagluluto. Kasi syempre, tulong-tulong din naman sa paglafang ng mga nilutong to. At ito na nga finally nang maluto na, syempre naglafangan na ang mga first na village. Gutom na rin nga kasi talaga ang lahat, kaya naman talagang dinali-dali na rin nila yung paghahain ng mga pagkain. Ito nga rin talaga yung nakakatuwa sa bukid, no? Alam mo yung parang bayanihan sila, talagang tulungan sila pagluluto. Tapos ayan nga, kahit simple lang yung mga pagkain, talagang enjoy na at basta magkakasama mga pamilya. Speaking of family, kung mapapansin nyo, napakarami rin yung tao dito ngayon kahit napakaliit talaga ng bahay na to. Pero kahit nga napakasimple at napakaliit ng bahay, tingnan nyo talagang happy ang mga tao ngayon. Bihira nga lang kasi talaga ito mangyayari, yung magkasama-sama lahat nga po ng mga magkakapamilya dito. Kasi nga kung di nyo natatanong, sina mother po ay 15 magkakapatid. Actually, 18 po talaga sila pero 3 na nga po yung namayapa. At syempre, lahat nga may kanya-kanya ng pamilya, mga trabaho, business. Kaya naman syempre, busy nga sila at bihira na talaga magkasama-sama. Pero alam naman natin, yung talaga ang magic ng Pasko, nagkakasama-sama talaga ang pamilya tuwing Pasko. Anyways, balik na nga po tayo sa video dahil nga medyo maulan talaga dito. Tapos napakaraming ang tao at napakaliit naman ng bahay. Bali nagsisiksikan nga sila lahat dun sa bahay na yun. Kaya naman ipinilatag at pinalabas na nga ni mother itong ating tent na kasama dito kay McQueen. Ilang beses na nga namin nagamit to at sinasabi ko sa inyo, napaka-helpful nga nito. Lalo na kung gusto niya mag-picnic lang sa gilid-gilid. At ngayon nga na maulan tapos wala tayong tulda or kahit anong bubong dito, ito talaga yung magagamit natin. Maiiyak rin nga kayo sa part na to kasi kahit ako habang nag-e-edit naiiyak ako. Ito kasing si tatay na birthday boy ngayon lang ulit nga niya nakita ang kanyang mga kapatid. At si tatay nga na nasa wheelchair, na paiyak rin nga talaga nang makita niya nga si tatay. Imagine nyo nga, tumanda na nga kayo na hindi nyo nakikita ulit ang mga kapatid nyo and finally nagkita na kayo. Sino nga ba naman talagang hindi mapapaiyak? Kaya naman itong si tatay na nasa wheelchair, talagang di niya napigilan na mapaiyak nung makita nga ito si tatay. O diba, sabi ko naman sa inyo talaga nagkakasama-sama ang pamilya tuwing Pasko. Anyways, habang nagka-catch up nga yung mga minsan lang magkakita, syempre mga bata tuwang-tuwa rin nga sa pagkain. O diba, ang laki bagay na rin nga sa mga bata na ganito. Yung nakikita nga nila na kahit once a year nga lang nagkakasama-sama yung mga pamilya nila. Nasa sasakyan nga ako nung time na to kasi nga natutulog yung baby ko. Pero talagang napababa ako ni mother para nga makapag-bless ako at ma-meet ko na nga rin itong mga lolo at lola ko. At tingnan nyo nga, nakakatawa kasi isang lolo ko naputulan na ng paa, talagang todo buhat nga sila. Syempre, ganyan ang pamilya. Anyways, after nga ng kasiyahan itong si mother, tingnan nyo naman ang nangyari sa kanya at kay McQueen. Lumabas nga kasi sina mother para nga magpagiling ng gagawing kalamay at tingnan nyo naman ang nangyari sa kanila ni McQueen. Talaga nahulog nga si McQueen dito sa palayan. O diba, kawawang kawawa nga siya. Pero mabuti na nga lang talaga at hindi kami sumama kay mother nung time na to. Kasi kung sumama ako, nako, siguradong aatakihin ako ng puso sa takot. Kasi nung minsan ngang masabitan kami, nagamit nga isa sa sasakyan, grabe na talaga yung kaba ko nun at na-trauma ako ng malala. So ito na nga yung nangyari. Bali medyo napagilid nga si mother ng konti tapos dumulas na nga yung gulong dahil nga talaga madulas yung daan at putik. Tsaka dito sa area na to kasi talaga napakarami na rin daw nga ang nahulog sa palayan. At least di tayo ang first time na nahulog dito, o diba? Anyways, nung time na to, tumawag nga sa amin si mother at sabi nga sa amin ay papuntahin daw lahat ng mga lalaking nandun para nga daw ipabuhat itong si McQueen. Kaya naman for the go na nga itong mga boys, pero alam niyo naman napakabigat nitong si McQueen kaya nga nung time na to, tumawag na lang rin nga sila ng traktura at buti na nga lang talaga present ang traktura for today. Kasi talaga napakababa nga ng pinaghulugan ni McQueen at hindi nga talaga yan kayang buhatin ng mga boys kahit gano'n pa nga sila karami. Tapos malambot at madulas pa nga yung pinakalupa kung saan sila tutungtong, which is dun sa palayan. Kaya talagang hindi kakayanin. Finally, eto na nga, dumating na ang traktura. O diba, kahit pa paano talaga matatanggal na nga si McQueen doon. Eto nga lang kasi talaga yung may kayang humila kay McQueen, lalong-lalo na nga at putik yung daan. Pagdating nga nitong traktura na to, ay mag-umpisa na rin nga silang paghila. Bali, ang inuna nga nila ay kumuha sila ng tali. Tapos syempre, tinalian nga si McQueen papunta dun kay traktura. Nung maayos na nga ang tali at sure na secure
na nga siya at hindi man tatanggal. Ito nga nag-ready na rin ng mga boys. Kasi nga ang plano, habang hinihila nga ni Traktura, itong si McQueen ay tutulak rin nga nila. Bale, magtutulong nga itong si Traktura at ang mga boys para nga finally matanggal na si McQueen dito. At eto na nga, nag-umpisa na nga umandar ang Traktura. Bale, patalikod nga yung punta niya. At gaya nga ng plano ito, for the tulak na nga ang mga boys natin. Pero mukhang chill na chill lang din naman sila pagtutulak kasi nga caring-carry na ni Traktura. Yun nga lang talaga, hindi agad maitaas or maiangat itong si McQueen. Medyo malayo pa rin nga talaga yung pinaghilahan at nakalubog pa rin talaga siya dun sa palayan bago pa nga siya maiangat nga mismo ulit dun sa daan kasi nga medyo malalim rin talaga yun. At ito na nga, finally natanggal na rin nga siya. O diba, makakalis din naman si McQueen dun. At gaya nga nasabi ko, nagpaiwan nga kami sa bahay nung time na to at medyo kabado na nga ako. Sabi ko, naku, lagot baka hindi na kami makauwi. Thank you na rin nga talaga dito kay Kuyang Traktura at na-save nga natin itong si McQueen.